Sa punto pong ito, pag-usapan naman natin dahil marami pong natuwa dahil ibinaba ng Department of Agriculture ang SRP sa mga nabibiling manok sa may palengke mula sa 135 pesos, ibinaba ito sa 110 pesos. Para pag-usapan po natin ang poultry industry, makakasama po natin ngayon ang Undersecretary ng Department of Agriculture na si Yusek Jose Reaño. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Audrey. Yeah. Sir, ano pong dahilan bakit po ibinaba ang SRP ng manok? Ang dahilan ng ibinaba namin ng SRP ng manok, number one, ang inventory natin ng manok ngayon nasa 20 million plus. This is very dramatic. Ngayon lang nangyari ito. No? Ito ay kakaiba. Number two, ang presyo ng manok sa gate price ay masyadong mababa, nalulugi ang ating mga growers. Number three, yung mga breeder natin na nagpo-produce ng sisiw ay nalulugi rin dahil they have to bring down their prices to 13.50, which is lugi sila. So, tatlong sektor ang nalulugi. Ngayon, pagbebenta sa merkado, hindi naapektuhan ang middleman, hindi naapektuhan ang retailer. Ang consumer, maapektuhan in such a way na bababa ang halaga. So, kailangan magkaroon kami ng balanse dito. Pag binaba namin ang manok, sa pagbaba namin ng manok sa 110, pinag-iisipan namin to, no? At ito rin ayon at kagustuhan ng mga grower, bibilis ang bentahan ng manok at lalakas. Sa ganung paraan, kung bibilis ang bentahan ng manok, mababawasan ang inventaryo, tataas ang halaga ng gate price, which nangyari kaagad in the span of less than 1 week, na from 47, 49, umakyat na ngayon na 72 to 74. Alam niyo po, ito ay law of supply and demand, ano? Yes. So mukhang nabanggit niyo kanina na yung supply ay mataas ngayon. Oo. Paano po yung demand? Ang demand nga natin ganito. Ang outlook namin ganito, may preference ang mga mamimili. Ngayon, what is cheap, they will go. Siyempre, yun ang preference nila, mas mura. So kaya pinipilit namin ibaba yung manok para lumipat sila rito. Kesa bumili ng ibang kakainin, mas bibili sila ng manok. Ito yung sistema namin para mabawasan ang aming inventory at gumalaw ang manok ng husto. Sir, matanong ko lamang, nag-i-import pa rin po tayo ng manok, hindi po ba? Oo. Pero dahil sa nakita po natin ngayon na lumalakas ang production, local production ng manok, babawasan na din po ba yung pag-i-import? Hindi mo pwedeng bawasan In the sense na sasabihin namin bawasan, no? Free market yan Ang mahalaga kasi dito, how we can be competitive. Ngayon, kung titingnan mo yung ginagawa namin, ang SRP natin nasa buong manok lang, whole chicken. Why? Kasi dito sa merkado sa Pilipinas, yung mga manok, makikita mo yan doon sa mga inihaw, di ba? Mga 0.9 to 1.1 kilos. Kasi yung buo, pag ni-roast nila, yun yung ibebenta nila ng 190 to 220 per kilo. Ngayon, pag ang manok natin ay pinalaki natin to 2 kilos, ang efficiency level ng farmer tumataas. So, ang cost of production niya bumababa. So, kailangan, pinipilit namin ang consumer na matuto na bumili ng choice cuts. Kasi pag ginawa natin to, at makukuha namin yung target na 2 kilos, so 2.5, ang masisave ng cost of production is around 8 pesos. So, in the sense na mura ang cost of production. Pero hanggat nandun tayo sa 1.1 maximum, ang presyo natin laging mahal. Kasi kung ang production mo ngayon, nasa 68 to 72, kung babawasan mo yan ng 8 pesos, no, yung 72 less 8, bababa ka ngayon sa mga 64. So, ang cost mo, pagdating mo sa merkado, mas mura. Kaya lang, kailangan i-cut mo. Pag buo, siyempre, mahirap bumili ang tao. Yun ang dahilan. May dahilan kami sa amin kung bakit namin gusto gawin to. Bakit namin inilagay yung SRP. Ito yung isa sa mga dahilan. Ito ang way para tayo maging competitive. Kasi nakapasok yung imported,
Halimbawa, yung leg quarters, ayaw kainin yan sa ibang bansa eh. Ang leg quarters. Pero Pilipino, gusto natin yun, yung mga may buto, yung dark meat. Hanggang leg niya, kinakain. Hanggang leg. Kaya ang sabi ko, kung ito ay magagawa natin, no, mai-improve natin, bababa talaga ang cost. So, mas maraming makaka-afford. Ang laki ng masisave ng Pilipinas in terms of corn production, corn requirement. Makakatipid tayo ng mga araw siguro, mga 50 to 100 million kilograms of corn in a year time to produce the same amount of chicken. Yun yung ibig kong sabihin. Okay. Marami po sa mga boss natin ngayon, yung mga viewers natin siguro, na mga namamalengke, natuwa sila. Pero may mga nagre-react din po, itong mga producers. Ano po bang masasabi nyo dito? Dahil sa kanila naman, ay medyo bumibigat naman yung dalahin nila bilang negosyante. Kaya nga ginawa namin to para sa kanila. Unang-una, pinipilit naming tumaas ang demand through this. This is a temporary, take note this is a temporary, pansamantala to, na pag-ASRP namin ng pagbaba para gumalaw ang lahat ng merkado sa manok. Ito ay ibabalik din namin. Ito ay mag-level off. Ano ibig sabihin level off? Ang sisiw ay babalik sa 19 to 21 pesos per chick. Ang gate price pupunta na sa mga 74, aabot ng 75 pesos to 80 pesos uli. Yan yung normal. Pag dumating na yan, ibabalik na uli namin yan sa 135. Take note, yung SRP na 135, ginawa lang namin para magkaroon ng ceiling na kung ang manok ay 80, 85, dito sa pinanggagalingan, hindi na siya magpipilit pang itaas. Kumbaga sa yung gate price, hindi na siya pwedeng lumampas doon dahil hindi na maibebenta nung tindera. Yun ang rason dito sa ceiling. Going down, wala kami, matutuwa kami. Going up, hindi kami matutuwa. Yun yung dahilan ngayon. Okay, so mga boss po natin na nanonood ngayon at namamalengke, no? Dahil ito'y pansamantala lamang. Pansamantala. Ay, make you, po natin, take advantage at hanggat mura yung manok. Pero bilang panghuling katanungan, sir, halimbawa, ang isang namamalengke, isang boss natin dyan, nakita na hindi sinusunod yung SRP sa isang pamilihan, ano pong maaari nilang gawin? Ang pwede nilang gawin, dahil sa buo yung manok, sa buong binili nila, hindi kita sila, tumawag lang po sila sa amin o sa DTI, checkin po namin yan, padadala namin ng sulat. Ang importante ho rito, malaman namin kung saan ang galing yung kinuha nilang manok. Mula dun sa middleman, going to the gate price. Now, isang bagay na gusto kong ipaliwanag sa mga manonood at sa mamimili. Kaya po, ang pinakamahalaga ho rito, ito po ay hindi napupuna, hindi, kumbaga sa wala sa equation. Wala sa equation to ng price, supply and demand. Ang equation dito is kapag ang manok ay hindi at hindi nag-level off, ang mangyayari po rito, di ko konti ang magpo-produce. Yung buong breeder natin ng manok, mag-reduce lang yan ng 10%. Yung nagpo-produce ng sisiw, 10% lang. And that is more than around 50,000 breeders. Equivalent na yan to 1.5 million heads of chicken. And that would be around 2 million plus kilos na every month mawawala sa merkado. Mas masasaktan ang ating consumer kapag ginawa to ng mga to dahil nalulugi sila. So it's better to swallow the bitter pill ngayon na magalit sa amin. Pero at the end of the day, nakita namin na achieve namin yung na level up, kumita na yung mga farmers namin, which is our work. Tapos ang breeder nagtuloy, ma-level up namin lahat. And that's what we are here for. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang Undersecretary ng Department of Agriculture na si Yusek Jose Reaño. Mga boss, ating pong samantalahin hanggat mababa ang presyo ng mga manok sa mga pamilihan.